Lahat tayo ay aware sa kasabihan na pag may tinanim ay may aanihin. Kaya tara, samahan nyo kami sa pamimitas. Hi everyone! Araw ng Sabado ay maaga nga akong gumising. Balak ko nga kasi magtinda ngayon ng mga gulay-gulay. Bago ako nagpunta dito sa Ampalaya ay nauna na nga akong namitas ng talbos ng kamote. Naayos at nabandel ko na rin. Thursday pa lang ay sinabihan na nga ako ng tatay ko na kung gusto ko nga magtinda. Kasi sobrang dami na naman yung talbos ng Ampalaya dito. Sa mga hindi pala nakapanood mula sa umpisa ng pagtatanim ng Ampalaya, tanim po pala namin to ng tatay ko. Ito yung Ampalaya na tinatawag na Ampalayang Ilocano. Yung bunga ay yung medyo maliliit na pang pinakbet. Kailangan na daw bawasan yung mga talbos nito at sobrang lago na nga. At bago nga ako mag-cut dito, chinecheck ko muna kung may mga bunga na. Dahil kapag may bunga ay hindi ko nga yung kinukuha. Sayang din naman kasi kung kukuhanin ko pa dahil pwede pang lumaki. Ngayon pala ay hindi lang talbos yung kukunin ko. Mangunguha na rin pala ako ng bunga ngayon at medyo marami na nga. Ang ginagawa ko kasi bago ako mag-harvest ng mga gulay, 2 days before ay pinapasyalan ko nga para ma-check ko din kung gaano karami nga yung pwede kong kunin. Nakita kong medyo marami-rami at medyo malalaki na rin talaga yung mga bunga. At dahil medyo madami yung supply, hindi rin namin ito mauulam lahat. Kaya sabi ng tatay ko, kunin ko nga lahat ng pwede. Sayang lang din kasi. Nagtira din ako ng medyo malalaking bunga para maging binhi namin. Kasi alam nyo ba, pag binili mo nga yung seeds to ay sobrang mahal din talaga. Kahit ang ginagawa namin ng tatay ko, unang bunga na medyo maganda ay ginagawa nga naming binhi. Habang nangunguha pala ako dito ay dumating din tong si Aling makulit nyo. At kahit sinasabihan ko talagang maputik dito ay talagang gustong sumama. Natutuwa nga din yan sa pagkuha. Guys, tignan nyo tong mga bunga ng Ampalaya namin. Ang gaganda at ang lalaki na talaga. Ang lulusog nila no. Ito palang Ampalaya namin na to ay hindi alagang spray. Minsan talagang kailangan naman isprayan. Pero gaya ng sinasabi ko dati pa, ang ginagamit lang ng tatay ko ay yung medyo mahina, yung good for 24 hours lang. Pero wag kayong mag-alala, hindi kasi yan na-i-sprayan ng every now and then. Siya nga pala, pangalawang harvest na nga namin to ng bunga. Yung una ay pinang-ulam namin. At ngayon pa nga lang ako magtitinda. Habang namimitas ako dito ay tuwang-tuwa talaga ako. Pasalamat na lang talaga ako at na-share ko yung video na to sa inyo. At ang galing din ni Ate Cheska na nag-video nga sa amin. Tingnan nyo tong makulit na batang to. Gustong gusto niya talagang tumulong kaya pinagbigyan ko na rin. Hindi nyo pala nakikita si Ate Cheska dito sa video. Siya kasi yung videographer ko for today's vlog. Unti-unti ay natututo na rin sa Ate Cheska mag-video. At gustong gusto ko nga yung mga kuha niya ngayon. Guys, look at this. Ito na pala lahat yung nakuha ko. Yung dahon at bunga ng Ampalaya. Kung napansin nyo, bumalik pala ako dito sa area. Mamimitas nga din ako dito ng kangkong. Gusto ko kasi marami akong ititinda ngayon. Gusto ko rin yung iba't ibang klase ng gulay. Sa mga hindi po nakakaalam, itong kangkong namin, ito ang tinatawag na upland kangkong or Chinese kangkong kung tawagin. Seeds po pala yung tinatanim namin dito at ino-order lang namin sa Shopee. Siguradong safe to at walang linta. Hindi nga po kasi siya babad sa tubig. Pangalawang beses ko na nga rin pala magtinda ng kangkong dun sa kapitbahay. Kadalasan, tinitinda nga yun ng nanay ko sa palengke. Ito pala at nakabalik na ako dito at tinitimbang ko na nga yung nakuha kong Ampalaya. Nakapag-harvest pala ako dito ng 1 kilo at mahigit na konti. Bale, hinati ko nga lang siya ng tag 1/4. 1/4 bawat supot at ang tinda ko ay 15 pesos. Sa tingin ko ay hindi nalugi yung bibili dito. Pagkatapos kong mahati at mailagay sa plastic, ito naman yung hinarap ko ngayon. Tinatali ko naman yung mga dahon ng Ampalaya. Sa kabuuan naman ng nakuha ko dito, nakagawa ako ng 4 na bundles. Ang tinda ko naman dito bawat bundle ay 20 pesos. Not bad kasi hindi naman na sila mamamasahe papunta ng palengke. Isa pa, freshly picked talaga lahat ng gulay na tinitinda namin. O yan, natapos na ako sa Ampalaya at dito naman na ako sa kangkong. Bale, ang ginagawa ko dito ay nililinis ko muna. At since hindi naman talaga ako marunong magbundle ng kangkong, hindi ko na nga yan inayos. I mean yung hindi siya pabilog. So yan guys, tinali ko na lang siya. Tapos sa bandang dulo ay trinim ko. Alam nyo bang ang lambot kahit sa dulo niyan? Ito naman yung talbos ng kamote ko. Talbos ng Ampalaya na pagkaganda-ganda. Ang bunga na mas fresh pa sa akin. Nag-add na rin pala ako ng spring onions na nilinis ng tatay ko. Paunti-unti ay binabawasan na nga namin yung pananim niya. 1/4 mahigit nga pala yung per tali na ginawa ng tatay ko dito. Tingnan nyo yung spring onions ng tatay ko. Sobrang gaganda, no? Alam nyo bang ang sarap to sa bagoong at kamatis? Kahit yun lang nga yung ulam ay sob na talaga ako. At ito rin pala yung cherry tomato namin.
Nagbihis nga lang ako at ihahatid nga ako ng tatay ko dun sa kung saan ako nagtitinda sa pinsan ko. Ganyan ang teamwork namin ng tatay ko. Magkasama kami sa pagtatanim, pero mas marami yung pagod niya kaysa sa akin. Tapos ako naman, taga-tinda niya. Pero alam nyo, yung kita ay sa akin lang din. Ako daw kasi yung nagtinda, kaya sa akin lang lahat mapupunta. Eto nga at nakarating na kami kung saan ako nagtitinda. Binabalang din pala kami ng tatay ko, tapos umuwi na rin siya. Pagod pa kasi yun at nanguha nga din sila ng bulaklak ng katuray. Ayan, pagkababa ng basket ay nag-set up na rin ako dito. Dito muna sa malilim dahil maaraw ngayon. Sa tuwing naiisipan kong magtinda ng gulay ay dito lang ako pumipwesto sa tindahan ng pinsan ko. Dito pa lang ay nakakabenta naman ako sa mga kapitbahay namin at yung mga nagdadaan. Daanan nga din kasi to ng sasakyan. Isa pa, pinopost ko nga din to sa Facebook bago ako magtinda. Kaya't minsan ay nakabang na rin sila. Hindi man ganun karami yung na-harvest ko ngayon, pero kahit papaano ay may kita. Inabot lang pala ako dito ng 2 oras hanggang sa mapuubos ko na nga yung mga gulay. At kumita nga ako dito ng 305 pesos. Hanggang dito na lang muna ulit ha. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.